masaya ako na nakita ka ngayong umaga. Yun nga, sabihin mo sa katabi mo, masaya ako na nakita kita ngayong umaga. Okay? So nasabi mo na ba? Masaya ba kayo? Ay, masaya ba kayo? Masaya tayo ngayon dahil muli isang pagkakataon na sambahin natin yung ating pong Diyos. Amen po mga kapatid. So, nawa kayo po, tayo po ay nasa tamang lugar. Tama po ba? Okay? Sa tamang lugar dahil gusto natin na sambahin ang ating Diyos magpakailanman. At para i-ready yung ating pong mga sarili, gusto ko pong basahin ang sinasabi ng mga awit, chapter 34. Itong sabi, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papapatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay iiyak at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. So, ikaw ba'y inaapi? Sana hindi naman. Diba? Sabi na po dito, makinig kayo at matuwa dahil ang mga inaapi ng kakampi ay ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, ipapahayag po natin, express natin yung ating pong pasasalamat sa pamagitan ng ating pong pag-awit. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, magpakailanman, magpupuri po kami. Sasambahin ka namin sa lugar na ito. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan at nararapat na sambahin at itaas. Salamat dahil, Lord, muli kami ay may buhay. Kami ay may pamilya. Kami ay may mga trabaho. Kami ay may mga blessings na binatanggap sa araw-araw. Ito po, Panginoon, ay patunay ng inyong pong walang humpay na biyaya. Bunga ng inyong pong pag-ibig sa bawat isa. Bunga ng inyong pagmamahal sa aming Panginoon. Kaya pinadala po ninyo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesucristo, upang kami po ay iligtas sa aming pong mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa inyong pong kahabagan. Dahil sa totoo lang, Panginoon, kami po ay makasalanan. Pero nandiyan kayo para kami po ay patawarin. Lord, ilayo niyo kami sa anumang pagtukso. Ilayo niyo kami sa anumang pong gawa ng kaaway, Panginoon, para ilayo kami sa inyo. Pero hindi sila magkakapagpay dahil kasama namin kayo. Salamat, Panginoon, sa pagsama po ninyo sa amin. Samahan niyo kami. At Lord, ang aming mga bibig, ang aming mga katawan, ang aming mga kamay, ang aming mga paa, ang aming mga mata, ang aming buong katawan, Panginoon, ay sasamba sa inyo, magpupuri sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po, Lord, ang aming pong samot na lang sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sabi na, Amen and Amen. Pwede po, palakpakan ko lang po ng pinaka malakas na palakpak ang ating Panginoon. So tayo po ay worship. Sabay-sabay! Pagpupuri pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka magbabago, magpakailanman. Sa gitna ng kalungkutan,
lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya sasampuin, anak mo'y sasampuin, at pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, kay pagpupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Kaya ang sasabayin, kaya sasampuin, ngalan mo'y sasampuin, pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, kay pagpupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y aking sasampuin, ngalan mo'y sasampuin, pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, kay pagpupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y aking sasampuin, ngalan mo'y sasampuin, at pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y pagpupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamatan. Pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamatan, magpakailanman. Kung meron kayong mga iniisip, mga bagay na dapat pasalamatan ang ating Panginoon, gawin po natin na sabbitin ang ating mga pasasalamat sa Panginoon. Pwede po ba gawin natin yun? Isipin natin yung mga bagay na blessed ka today, blessed ka this week. Alam ko marami kang mga natanggap na biyaya sa ating Panginoon at ito'y pagkakataon natin na magpakailanman pasalamatan po natin ang ating Diyos. Kaya dahil sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay makasamba sa Kanya, ating sarong kalahin ng pagkakataon na bigay ng po sa ating mga kawin. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito
kaluwalhatian, kagilaan mo'y di makapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong lakad. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kita, O Diyos. Igipas sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kita, O Diyos. Igipas ang kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Igipas ang kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tuloy ng puso po namin ngayon ang pupuri sa inyo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Everyone, purihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Igipas ang kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kaya church, pupurihin ka, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Igipas ang kalangitan
iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos Panginoon. Sa inyong kadakilaan ng Panginoon. At Lord, kami po ay muli nagpapasalamat sa nakataon na Lord, dalhin ninyo sa lugar na ito, sa inyong banal na tahanan upang ipahalat ang aming pasasalamat, yung aming papuri, yung aming pagsamba sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaw, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaw, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalimutan, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papulit pagsamba, mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumawo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalimutan, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papulit pagsamba, mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papulit pagsamba, mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman.
hari at kayo po'y maghahari magpakailanman. Ang Panginoon, katulad ng awit na ito, loobin ninyo, Panginoon, na ang aming buhay ay maging isang banal na buhay, Panginoon, na magtutulukan ng inyong wagas na pag-ibig at pagmamahal. At Lord, sa umagang ito, as we prepare our hearts to listen, Panginoon, sa inyo pong banal na salita, gamitin niyo po ang aming pong tagapagsalita ngayon bilang inyong tuntungan upang ang salita ninyo ay magkaroon po ng buhay sa bawat isa, Panginoon. At ang sa isa pang buhay sa namin sa ating mga buhay. Lord, i-ready ninyo ang mga puso, ang aming mga isip sa mga oras na ito. At kung ano po, ang buwan at kaaway, Panginoon, hindi magkakaroon mo pa ito, Panginoon, dahil ulat na ito ay pagmamayari sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito, O Lord, ang aming pong samang dalangin at bilang pangalan ng aming Panginoon Jesus natin. Sabi ng Amen and Amen. Pwede na po tayo na makapo. Ready po natin yung ating pong mga puso, yung ating pong mga notebook, yung ating pong mga Bible as we begin to listen sa ating salita. At tutuloy na po natin yung ating pong pag-aaral sa libro ni Juan. So, sige po, mag-send na po tayo at let's wait for our Sunday school room. So, Jeff. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sino po ba? Sige po, pwede po tayong maupo. Let us be seated. Welcome po sa mga bagong mukha. And God is really good po, ano? Dahil, of course, maraming mga happenings ngayong linggo. Isa sa mga pinagpapasalamat natin ay yung, of course, panibagong adjustment sa mga family. Kasi, umpisa na ng school year ngayong week na to, no? Kinakamusta natin yung mga estudyante natin, mga kabataan. I hope and pray na na-enjoy ninyo yung bakasyon at galingan ninyo ngayon sa pag-aaral, no? Parang ngayong week ata, orientation lang, ano? Wala pang ganong ginawa. Ayun, may mga teacher tayo, ano? Wala pa, mga ano lang, introduce yourself pa lang tayo ngayon. Pero sa mga susunod, galingan ninyo and we hope na makapasok tayo sa mga campuses. At yun naman talaga yung ating heart desire para makapag-evangelize tayo sa loob ng mga schools. But anyway, isa sa mga nangyari rin ngayong linggo ay yung, of course, yung Family Day. Ayan, palakpakan natin si Lord sa katagumpayan ng Family Day at nakasama natin dyan, no? Ito sila Joseph, sila Juran, no? Sa Asininya, nakasama natin sila dyan. And maraming salamat dahil blue team kasi ako nun eh. Kaya naka-blue tayo ngayon. Anyway, so maraming salamat sa Panginoon at marami pa po tayong gagawin sa susunod na kalahati ng taon sa June hanggang December. So, maging excited po tayo sa mga bagay na gagawin pa ng ating Panginoong Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, pinagpala ako ng Diyos dahil ikaw ang aking katabi. Yan. Praise the Lord. No, before we start, let us all pray para po sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. O Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, for giving us another opportunity na may taas ka, Panginoon, at maluwalhati ka sa amin pong buhay. O Diyos, wala na po kaming iba pang hinihiling, Panginoon, kung hindi maramdaman po namin araw-araw ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito ay may sasabihin ka sa amin at iniimbitahan po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na pumagigitna sa amin. At buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso para po sa inyong mensahe na hindi lamang to namin basta marinig, kung hindi
mai-apply namin sa buhay namin, Panginoon. Lord, ang buhay po namin ay para sa iyo lamang. At kami, Panginoon, ang habang nabubuhay dito sa mundo, gusto po namin itaas ka, luwalatiin ka, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So last week, we talk about yung team natin ngayon, yung Walking the Way, Faith in Motion. Ibig sabihin, ang pananampalatayang may galaw. And today, we're going to continue yung topic po, At we are going to talk about more of faith, ngayong buwan. Because I believe this month is not about pride. This month is about of new beginnings where God will lead you to believe in Him with all your heart. And alam niyo mga kapatid, nararapat lang na ang bawat araw na dinaragdag sa atin ng Diyos ay ang pananampalataya po natin dapat lumalago. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat pala lumalago. Ayan. Last Thursday, nag-gather ako ng D-group sa online kasama yung mga CCM. Natural, tayong mga tao ay dinidesign na lumago. Ikaw, mula nung ikaw ay bata, parang ako, mula nung bata hanggang ngayon, mukhang bata pa rin. Ayun. Hindi. Dinidesign tayo ng lumago. Dati, maliit ka lang. Ngayon, malaki ka na. Paganda ba? Pag ganun. Dati, maliit ka lang. Ngayon, malaki ka na. Ibig sabihin, lumalago. Laging lumalago. And the same way, ganun din po sa ating pong pananampalataya. That is why, ang question ko sa inyo ngayong umaga, sino po sa inyo, yung faith ninyo ngayong week, lumago? Amen. Praise the Lord, Marami sa atin talagang dapat lumalago yung atin pong pananampalataya regardless na meron tayong dinadaan ng pagsubok, regardless sa bawat sitwasyon, nararapat lamang po na lumago yung atin pong pananampalataya. Dahil nga sabi ng Hebrews 11 verse 1, ang definition ng Bible sa faith is the confidence of the things we hope for and the assurance of the things that we do not see. Naniniwala ka kahit ikaw ay hindi mo pa nakikita yung pinaniniwalaan mo, naniniwala ka na. At doon sa pananampalataya na iyon, dapat may paggalaw. Ayan, galaw-galawin mo nga yung katabi mo. Gising ba yan? Gising? Ayan. Huwag matutulog kasi 2 hours yung message natin ngayon. Mahaba kasi yung pag-uusapan natin. Ang takeaway natin for this morning, wala akong panglipat dito, kaya dyan na lang. Wala akong clicker. Ayan. Genuine faith moves beyond barriers to bring people to Christ. Tandaan po ninyo yan, ang totoong pananampalataya, tumatawid sa mga hadlang, sa mga barrier, para makapagdala ng mga tao pa para sa atin pong Panginoong Hesus. Ang pananampalataya, hindi lang basta paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, dahil walang nakaupo sa katabi mo ngayon, naniniwala ka na yung susunod na uupo dyan, kamag-anak mo na. Amen? Naniniwala ako, at naniniwala tayong lahat, dahil hindi pa natin nakikita yung mga upuang bakante, naniniwala tayo na susunod na uupo dyan, kapamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo. Amen? At yun po yung gusto nating pag-usapan ngayon. Let us move beyond barriers. Ang pananampalatayang totoo, tumatawid sa mga hadlang. At yun po yung ating pag-uusapan. Kagaya ng nabanggit ko, ang pananampalataya po, bilang isang Kristiyano, essential. Kasi hindi ka magiging Kristiyano kung hindi ka maniniwala. Tama? Ang sasabi ng Bible sa Hebrews 11 verse 6, it is impossible for man to please God without faith. Kaya napakahalaga ng pananampalataya po natin. At kapag ang totoong faith, kapag ang faith ay naging genuine sa buhay natin, bakit genuine? Pwede bang pekein ng faith? Pwede. Napakadali lang pong pekein ng faith. Magtaas ka lang ng kamay. Parang totoo na rin, Ang damit nga, napipeke Ganon din po ang faith. Pero lalabas at lalabas yun sa actions natin. Kaya dapat yung genuine faith, yung totoong faith, yung 100% na faith, yung legit na faith, ito po ay moves beyond barriers to bring more people to Christ. Amen? And ang title ng message natin for this morning, ito po. Sabi dyan, faith in motion breaks the barriers.
Ang pananampalataya dapat gumagalaw. And to talk about more faith, ang faith po sa Ephesians chapter 6, no? Ito po ay dinescribe ni Apostle Paul bilang isang, anong sabi sa Ephesians chapter 6 about faith? And sa armor of God, shield of faith. No? Para kapag ka merong mga arrows ng kaaway, yung flaming arrows ng kaaway, masasalag mo yun. It is for you to defend yourself. No? Faith. Nakakita na kayo ng shield? Captain America, no? Captain America. Ano ba? Sa mga rally. Lalo pa ba tayo dyan lang sa Manila? Ang dami yan. Mga shield, no? Ginagamit nila yan pang proteksyon. Pero sometimes, pwede rin itong gamitin pang opensa. Tama? Kapag hawak-hawak mo yung shield, tapos ikaw ay nag-move forward, aatras yung kalaban. Tama ba? Kaya when our faith is genuine, yung motion ng faith natin, kayang mag-break ng barrier. Amen? Imagine mo, merong shield sa aking kamay ngayon. At may gusto akong puntahan o basagin, mag-move forward lang ako para mawala yung harang. And ayun po yung gusto nating malaman, na ang faith natin ay hindi lang basta paniniwala. Ito ay offensive din, dahil kapag nag-move forward tayo, aatras yung kalaban. Aatras yung kaaway, aatras at masisira yung mga barrier. No? Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na malaman natin na kahit anong barrier pa yung nandiyan sa paligid natin, kayang-kayang wasakin, basagin, tanggalin, dahil tayo po ay may pananampalataya sa Diyos. And speaking of faith, no, sa John chapter 4 po ang ating pag-uusapan. At ito po ay nakalaga, at ang passage po natin is 1 hanggang 42. Kaya nga sabi ko sa inyo, medyo mahaba ito. No? Dito po sa John chapter 4, punong-puno po ito ng barrier. No? Binasa ko po ito paulit-ulit. Wala pong ibang lumabas sa aking isip kung hindi yung tinatawag na barrier. No, may barrier na present dito sa time ni Jesus. Ano-ano ba yung mga barrier na yun? Ang unang barrier dyan na mababasa natin is yung social barrier. No? A Jewish man speaking publicly with a woman was unusual. No, sabi ng John chapter 4, verse 7, pag binasa niyo po dyan, and sa may verse 27. Very unusual yung nakikipag-usap yung isang Hudyo sa mga babae, lalo na kung Samaritan. No, unusual yon. Kasi kami pong mga lalaki, talagang dapat kami ang unang kinakausap ng mga babae. Hindi. Parang sama ng tingin ninyo sa akin. Kasi Father's Day ngayon, Father's Month. Dapat mga lalaki muna ang bida. So, very unusual yon. Pangalawang barrier, yung racial barrier. Jews and Samaritans had a long-standing hostility. No, bawal silang magsama. Kaya nga doon sa part, no, sa map, mamaya makikita kayong map, bawal silang magsama. Una, dahil hindi na Jew yung mga Samaritana, yung mga Samaritano. Sila po ay nakapangasawa ng ibang lahi. No? Kaya nga, para sa mga lehitimong Jew, ang isang Samaritan ay makasalanan, madumi, at hindi sila pwedeng kausapin. No? Grabe, no? Ganun kataas ang tingin ng mga Jew sa sarili nila. No? Pero, yun yung mga barrier dyan sa John chapter 4. Pangatlo, religious barrier. No? Bawal silang pumunta sa Jerusalem. Kasi nga, Samaritan sila eh. No, mula doon sa Samaritan, nakaharap sila sa Jerusalem pag sila ay sumasamba. No, kaya yung religious barrier. Jews and Samaritan disagreed about worship and theology. So, yun yung magkaiba sila ng pananaw pagdating sa religion. Pangapat, moral barrier. The woman's past made her an outcast in society. No? At yun yung barrier personal ng babae na papag-uusapan po natin ngayon. So, ready na ba kayo malaman yung mga barrier na to? At kung paano ito mawawasak, yung mga barrier na yan sa paligid natin. No, yung social, yung racial, religious, and moral barrier, lahat ng yan present sa time ni Jesus. And possible, present din yan sa time mo ngayon. Wala na ng religious barrier, pero parang may barrier pagka nandiyan na yung pero parang may barrier na ayaw mong kausapin yung tao.
Wala nang racial barrier, pero parang may barrier kapag nandiyan dyan siya. Hindi mo siya makausap. Hindi ka makadirekta ng tingin sa kanya. Bakit kaya? Now, ang tanong is, how faith breaks the barrier? Paano ang pananampalataya ay nakakapagwasak ng barrier? Again, ang faith is a defensive weapon, pero pwede rin maging offensive weapon once our faith is continuous to grow. No, kapag ito ay patuloy na lumalago, at of course, faith without action is dead. No, sabi po ng James. And number 1, na gusto po natin pag-usapan, faith moves with intentionality. Para mabasag yung barrier, kinakailangan intentional tayo, no? Dapat sinasadya, no? Sinasadya dapat. Tingnan mo, si Tatay Egay, nung minahal niya si Nanay Nancy, sinasadya niya yun. Dapat ay, sinasadya ni Tatay Egay na mahalin si Nanay Nancy. Intentional, no? Si Pastor yan, sinasadya niyang mahalin si Ate Marga. Sinasadya niyang mahalin at alagaan si Ate Marga. Tama, Pastor? Tama. Ganun din si Ate Marga, no? Si Kuya Mark, naku, sinasadya niyang mahalin si Ate Michelle. Intentional. No? Ganun din siyempre si Kuya Francis. At ang sabi ng chapter ng 4 verse 4 to 9, sabi dyan, sa may verse 1 kasi, so nalaman na nga ng mga Pariseo na marami nang nahihikayat si Jesus. No? Sabi ng verse 4, kailangang dumaan siya sa Samaria. Why? Kasi babalik siya ng Galilea. So dahil babalik siya ng Galilea, kailangang dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. No? Sabi ko, nung sinearch ko yung sa English version, the 6th hour, no? At 6th hour. Ibig sabihin, equivalent po niya is mga alas 12 ng tanghali. No? Itbulaga at saka showtime na yon. No? Sabi sa verse 7, may isang Samaritanang dumating upang umigib. No? Naalala ko si Tita Bing, umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? No? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil siya ay bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi na sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Ito na yung barrier. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikipaghalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, sinadya ni Jesus na dumaan ng Samaria. Sinadya ni Jesus na puntahan yung Samaria dahil hindi lang dahil siya ay nauuhaw, kung hindi dahil meron siyang pupuntahan. Ano? Faith moves with intentionality. Ito po yun. Sabi diyan sa kasunod, no? Meron diyan mapa. Ewan ko, nakikita naman. No? Kung ikaw ay isang Hudyo, doon ka dadaan sa kulay red. Nakikita niya? Doon ka dadaan sa kulay red. So technically, lalayo yung ano nila. So magte-take sila ng long cut instead na shortcut. Na straight lang sana yung path no? Sige, balik po tayo. Papunta si Jesus doon sa Galilee, sa Galilea. Andirito si Jesus at babalik siya ng Galilea, hindi na siya pumunta dito sa gilid. Diniretso niya yon. Take note, si Jesus Christ ay isang lehitimong Hudyo na hindi siya dapat dadaan doon based sa custom, based sa culture. Dahil based sa culture, may barrier. Hindi nila pwedeng tawirin yan. Pero dahil sinasadya ni Jesus na puntahan yung babae, na pumunta doon sa Samaria para makita yung Samaritan woman, dumiretso siya. No? Hindi niya tinake yung long cut. Nag-take si Jesus ng shortcut. No? Willing si Jesus na tumawid doon beyond barriers. Why? Intentional. No? Faith in motion
intentionally reaches out across barriers, no? Hindi nila pipiliin 'yon kung ikaw ay isang Hudyo, no? Kung meron kang iiwasan, hindi mo siya pupuntahan doon, lalayo ka. Naranasan niyo na ba 'yon? No? Sa isang daan na iyong dinadaanan, ando doon yung nag-post sa'yo sa Facebook. Hindi ka dadaan doon. Magte-take ka ng long cut. Ano? Ayun lang yung labasan, no? Andiyan dyan lang yung labasan. Eh, may pinagkakautangan doon. Naku, nagkakape yung pinagkakautangan mo. Mali. Ikot ka ngayon. Isipin nyo, kapag ka meron kang iniiwasan, lumalaki yung mundo. Why? Hindi nga lumiliit eh, kasi lumalaki. Layo nang iikutin eh. No? Imbis sana mabilis ka lang makalalabas, umikot ka pa. No? You know what? Genuine faith or faith in motion intentionally reaches out across barrier. No? Kahit may hadlang, kahit may harang, pupuntahan mo yon intentionally. Why? You have faith. No? Regardless kung meron, nasaktan ka ng taong iniiwasan mo, kakausapin mo siya. Whatever situation na meron ka, kakausapin ka. Bakit? Ganun yung ginawa ni Jesus. No? Ayun po yung ginawa ni Jesus. Faith in motion intentionally reaches out across the barrier, regardless kung ano man yung social status. Ay, ayoko dyan. Ayoko dyan, dumaan. Kasi, naka-car ako eh. Baka magasgasan yung, BYD. Bike yun, di ba? Baka ayokong dumaan dyan. Masikip. Kung makita nyo lang po mag-drive si Pastor yan, ang galing. Walang sikip-sikip sa kanya. Apakagaling mag-drive, swapping-swabe. No? Last time po kasi kaya po may mga speaker dyan. Meron po, at thank you po sa nag-donate ng speaker po natin para, of course, hindi naman puwersa yung dalawang maliit natin. Last Monday po kinuha natin yan. At yun, salamat sa provision ng ating Panginoon. No? Kapag kahit paano yung social status dadaanan. No? Sabi nga, Pastor, nakakaya pumunta sa amin, ang daming bata, tsaka ang gulo doon. Di okay lang. Mas gusto ko nga yung maingay eh. No? Okay lang yun. Mas maganda, maraming bata papuntahan. Because I believe, no, may gagawin ng Diyos. Basta may pananampalataya tayo at ang ating paniniwala, idaragdag niya yung maraming mga pamilya, maraming mga bata at mga estudyante sa lugar na to. Wherever we are, yung faith natin dapat may motion at hindi natin iniiwasan kung sino man yung gusto nating i-win para sa Kanya. Amen? Kasi nga kahit pa may barrier, no? Kahit pa may makikita kang balakid, pupuntahan mo yon. No, kahit pa may taong ayaw mong makausap, kakausapin mo yon. Why? Because tayong lahat ay pinili at tinawag ng Diyos. Eto na, no? Dapat, hindi basta-basta yung ginawa ni Jesus dito. Talagang intentional niyang pinuntahan yung babae. Anong sabi doon? Kinakailangan niyang pumunta sa Samaria. Sabi ng verse 4. No? Kinailangan niyang pumunta sa Samaria. Hindi niya tinawid yung malayo. Doon siya sa malapit. Alam mo po, ang pananampalataya natin dapat intentional. No? Dapat intentional sa lahat. Pag-win, pag-serve, sa the way we live our life, dapat intentional. Yung pagde-devotion natin, dapat intentional. Hindi kayo pinipilit pa. No, mag-devotion ka na, mag-pray ka na, hindi ganon. No, dapat tayo kusa na yon. Kusa nang lumalabas. Ang faith natin para sa Panginoon, intentional dapat yan. No? Walang balakid ang hindi kayang lagpasan basta may pananampalataya ka sa Diyos. Whatever yung social status ng mga tao natin gustong puntahan, ano man yung mga background nila, ano man yung past nila, pupuntahan natin sila. Faith moves with intentionality. Pangalawa, ito na. Faith sees with compassion. Sabi ng verse 10 hanggang 26, sabi po dito,
Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kaniya ng tubig na nagbibigay buhay. Wow. Ganun lang pala mag-open ng conversation. Tayo, takot na takot tayo makipag-usap no? Pero si Jesus, ang bilis niya lang mag-open ng conversation. Anong sabi ni Jesus? Bigyan mo ako ng maiinom. Pwede ba akong makiinom? Di ba? Ayun lang Yes, may barrier, pero nagkasundo sila saan? Sa parehas nilang pangangailangan ng araw na yon. Maaaring, baka may barrier ka sa kapatid mo sa pananampalataya, magkasundo kayo. Parehas kayong may relasyon sa Panginoon. Sapat na yon para magkaroon kayo ng common ground. Pero tuloy natin. Sabi ng verse 11, nagsalita ang babae. Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka man lang pangsalog. No? Sa Pinoy version siguro, wala ka man lang Aqua Plus. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? You know what? Ang compassion po mga kapatid, nakikita higit pa doon o mas malalim pa doon sa totoo niyang pangangailangan. Ang totoo ang kailangan ng babae, hindi lang tubig. Ang kailangan ng babae, yung talagang magsasatisfy sa kanya. Uhaw siya spiritually. Uhaw sila physically, pero nakikita ni Jesus na kailangan niya ng tubig na nagbibigay ng buhay. Hindi ito basta-basta iniaalok ng ating Panginoon. Pero nakita niyang kailangan niya yun. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang ating Panginoong Jesus, mahilig siya sa conversation. Yung conversation kay Nicodemus, yung conversation sa Samaritan woman, at gustong puna ni Jesus yung totoong pangangailangan ng babae. No? If you knew the gift of God, sabi ng verse 10, no? Jesus looked beyond the woman's physical need for water and addressed her spiritual thirst. Let me tell you this. Nauuhaw ka ba sa salita ng Diyos? Nakakaramdam ka pa ba ng uhaw? And sometimes yung uhaw na to, instead na kauhawan natin siya, sa ibang paraan natin sinasatisfy yung ating damdamin, yung ating nasa, yung ating katawan, para lang masatisfy tayo ng pekeng kasiyahan. And this woman, ang totoo niyang pangangailangan na hindi yung tubig na nakakapatid ng uhaw. Ang totoo niyang pangangailangan is uhaw siya spiritually. At nakita iyon ni Jesus. No? Ano yung in-offer sa kanya ni Jesus? Jesus offered water of eternity. Ang totoo, ang compassion ko is nakikita what people truly need. Not just what they ask for. No? Si Jesus Christ, nakita niya yung babae, pero nakita niya rin yung totoong pangangailangan ng babae. No? Kaya mga kapatid, kapag po kayo ay kinakamusta, magalak po kayo dahil may nangangamusta sa inyo. Huwag niyo pong iiwasan yung mga nangangamusta sa inyo. Why? Dahil sila po ay mga concern sa inyo at gusto nilang makita at malaman yung totoo ninyong kalalagayan sa buhay. In short, mga kapatid, ang totoong faith, ang faith na may compassion, no? May kakayahang makita ang tunay na kailangan ng tao. No? Ang totoong faith na may compassion, pag sinabi niyang okay lang siya, hindi talaga siya okay dahil nakikita mo na may pangangailangan siya. Pag sinabi niyang okay lang siya, tanungin mo bakit ka okay, at magkikwento yan ng kanyang totoong nararanasan. No? Kaya nga, ano dito, people may appear successful. Why? Successful yung babae, may jar naman siya May pagsalok naman siya kaya niyang tanggalin yung uhaw niya, no? Happy and or self-sufficient, but many are spiritually thirsty. Kaya kung nauuhaw tayo, naranasan niyo na bang mauhaw? Ako, nauuhaw ako ngayon
Nauuhaw nga ako ngayon. Gusto nga uminom ng tubig eh. Mamaya, no, nanalo po kami sa billiard. Hindi pala, natalo pala kami sa billiard kagabi. Anyway, so yan, dapat makita natin yung totoong pangangailangan ng tao. Hindi lang basta tayo naaawa. After that, yung compassion natin, dapat nako-confront yung brokenness with truth. No? Naawa ka lang din naman, sabihin mo na yung totoo. No? Kamusta ka, bro? Okay lang. Then tapos na yung conversation, wala na tayong kamustahan talaga. No? Etong ginawa nung ni Jesus. Sabi ni Jesus sa may verse 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Ayan. Ang sabi ng babae, eto, wala akong asawa. Oh, single pala yung babae. No? Siya pala isang single. Wala po akong asawa. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5, grabe, no? Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Grabe, pang-6 na. Totoo nga ang sinasabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumasamba ang Diyos namin, sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Thank you po. Ayan. Mga kapatid, ang totoong compassion, ang pananampalatayang may compassion, nagsasabi ito ng katotohanan. Naawa ka lang din naman, sabihin mo na yung totoo. Alam mo bro, naawa ako sa iyo eh. Kaya lang meron ka kasing lihim na kasalanan. Baka kaya nararanasan mo yan. Sabihin mo yung totoo with love. No? Kinondem ba ni Jesus yung babae? Hindi. Hindi niya sinabi na ikaw ay isa kang prostitute. Hindi niya sinabi na yung mga foul words. Ang sinabi lang ni Jesus, tama, yung sinabi mo. Pero sa ngayon, meron kang isang kinakasama at hindi mo yun asawa. No? Etong babae na ito, all her life, no, naghahanap siya ng totoong pagmamahal. Doon siya nauuhaw. Yung totoong acceptance, yung totoong satisfaction, doon siya nauuhaw. Pero yung babaeng ito, alam niyo kung bakit siya katanghali ang tapat kumukuha? Kasi nga outcast siya sa society, social barrier. Dahil siya ay nagbibigay ng aliw. No? Meron siyang kinakasama na hindi niya asawa. And sa culture nila, nakakahiya iyon. Kaya nga siya tanghali kumuha para wala siyang kasabay. So may iniiwasan yung babae, yung community. Pero si Jesus, hindi siya ginudge. Ay, ayokong iwin yan. Dami-daming kasalanan ginagawa niyan eh. Sino tayo para bigyan ng panghuhusga yung tao? No? Pero kaya natin silang itama with saying the truth with love. No? Dapat maging yung compassion natin, nagsasabi rin ng katotohanan. Hindi lang basta naawa na ako kay sister kasi matagal na siya. Sabihin mo rin yung totoo sa kanya. No? Wag po tayong maging pretentious na okay lang 'yan. No? Okay lang 'yan. Sabihin din natin kasi ganun yung ginawa ni Jesus, no? Ang faith na may compassion, ito po ay may kakayahang magsabi ng totoo. Bakit? Dahil gusto nating magbago ang buhay ng tao. Hindi niya tatanggalin yung muta not unless may magsabi sa kanya na concern sa kanya. Uy, may muta ka sa mata. O, huwag niyo mong tanggalin. Wala naman. Ang totoo pong compassion, naawa ka lang din naman, sabihin mo na yung totoo. And alam nyo, ang compassion, ang pananampalatayang may compassion, ito po ang totoo niyan. Itinuturo natin sa mga tao ang lumapit sa Panginoon. Naawa ka lang din naman, sinabi mo na yung totoo, sabihin mo, bumalik ka na kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, bumalik ka na kay Lord. No? Sabi, napunta sila sa religion, sa pag-uusap sa religion, no? Yung nangyari po dito is sa conversation nila, pumunta sila sa religion, sa topic ng religion. Sabi niya sa verse 20 dito sa bundok,
na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, na hindi sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Napunta sila dito sa topic ng religion. Anong ginawa ni Jesus? Itinuro niya yung conversation saan? Sa Diyos. No? Naawa ka lang din naman, sinabi mo lang din naman yung katotohanan, ilapit mo na siya kay Lord. Alam mo, kapatid, naawa ko sa iyo eh. No? Balik ka lang kay Lord para hindi mo na maranasan yan. Para hindi mo na maranasang nag-iisa, bumalik ka na kay Lord. No? Para kahit anumang dumating na problema, babalik ka na kay Lord. Why? Kasi ang faith na may compassion, hindi lang nakikita ang kailangan at nagsasabi ng totoo, kung hindi ano pa, idinudulog natin sila sa Panginoon at inilalapit natin sila sa Panginoon. A lot of people in our lives, no, walang relationship kay Lord. At dumadaan lang sila sa atin araw-araw. Ngayong week, ang dami mong makakasalamuha, probably walang relationship kay Lord. Paano natin sila titignan? Paano natin sila i-approach? At paano natin sila ilalapit sa Panginoon? Your faith with the Lord ang siyang gagamitin ng Diyos para ma-break yung barrier na yun. Yung paano, ikaw po ang sagot kapag nagpagamit ka na kay Lord. Amen? Pangatlo po, sabi dyan, faith acts in obedience. No? Kagaya ng sinabi ko, pananampalatayang walang galaw, ito ay patay. Oh, when the disciple returned, they were focused on physical food. Jesus, however, was focused on spiritual harvest. No, sinabi dyan, sa may verse 27, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nila nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan, at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay o Guro, kumain na kayo. Ito ang response ni Jesus. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ng mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Ano yung physical condition ni Jesus Christ noong sila ay nag-usap ng babae? Pagod, uhaw, sa katanghaliang tapat. And after nung conversation nang nawala na yung babae, may fulfillment sa puso ni Jesus. Ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Grabe, no? Ang pagkain pala ni Jesus ay makapaglingkod sa Diyos Ama. Faith acts in obedience. Tayo, ayoko po munang maglingkod. Papahinga po muna ako. Faith acts in obedience. Ang dami ko pong mga cares sa buhay. Ayoko po munang maglingkod. Rest muna ako. Pero si Jesus, may pagkain akong hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay gawin ko anong pinapagawa ng nagsuko sa akin. You see that? Faith acts in obedience. Mga kapatid, napapagod tayong lahat.
Pero pwede kang magpahinga sa Panginoon at maglingkod ka ng kasabay because the joy of the Lord is your strength. Kung sa paglilingkod mo, ikaw ay nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon, magiging malakas ka. Ayun yung ginawa ni Jesus. Ginawa niya pang excuse na hindi kausapin yung babae dahil pagod siya? Hindi. Ginawa niya bang excuse na hindi kausapin yung babae dahil uhaw siya? Hindi. But he acts in obedience. No? Jesus Christ obeyed the Lord, our God in heaven. Tayo, ayoko po munang maglingkod. Pagod po ako eh. Pahinga lang po ako mga 2 months, 1 month. The joy of the Lord is your strength. No? Kapag naglilingkod tayo, doon tayo nakakakuha ng lakas. Pero kung ang paglilingkod ay tingin mo responsibilidad, kapatid, wag na. Wag na. Bakit? Kasi kung naglilingkod tayo dahil tingin natin, responsibilidad natin na kailangan lang natin gawin, wag na kapatid. Kaya ka naglilingkod dahil nananampalataya ka sa Diyos. At ang paglilingkod mo ay nagbibigay ng kaluguran, kagalakan sa ating Panginoon at ikaw ay magiging malakas. Kung tingin mo sa ministeryo, sa pagwiwin ng souls ay panibagong responsibility na kailangan gawin, wag ka nang maglingkod, kapatid. Pero kung tingin mo sa ministeryo ay isang mahalagang gawain na hindi kailangan na kailangan puntaan, gawin dahil mahal mo ang Diyos higit sa lahat, gawin natin ng buong puso. No? Ang paglilingkod po sa Diyos, ito po ay faith na mayroong pagsunod. Faith without work is dead. No, naniniwala tayo na yung mga bakanting upuan na yan ay magkakaroon ng laman. Naniniwala tayo na yung mga bakanting upuan na yan, uupo dyan yung pamilya natin. Pero kung hindi tayo gagalaw at ang tingin natin ay panibagong responsibility lang, wag na, kapatid. Pero kung ang tingin mo, yung bakanting upuan na yan, nanay at tatay mo yung uupo dyan, you are to pay the price and serve the Lord with all your heart. Why? Faith acts in obedience. Mahal mo ang Diyos, higit sa lahat, susunod ka sa Kanya. Hindi ka susunod sa Kanya nang may kondisyon. Saka na ako susunod sa iyo, Lord, kapag okay na ako. Saka na ako maglilingkod sa iyo, Lord, kapag okay na ako. Kapatid, kung gano'n ang tingin mo sa ministeryo, wag na. Pero kung ang tingin mo sa ministeryo, gagawin ko yan dahil mahal ko ang Diyos. All out tayo dyan, mga kapatid. All out tayo dyan. Faith acts in obedience. Hindi kinonsern ni Jesus Christ na uhaw ako, hindi ko kakausapin yan. Pagod ako, hindi ko kakausapin yan. Hindi kinonsern ni Jesus Christ yung physical condition niya. Kailangan ng tao si Jesus, kailangan natin kumilos. Kailangan ng pamilya mo si Jesus, kailangan mong kumilos. Kailangan ng mga katrabaho mo si Jesus, kailangan mong kumilos. Acts in obedience. Faith without work is dead. You know what, mga kapatid, hindi tayo lalago kung ang tingin natin sa ministeryo ay panibagong responsibilidad. Mapapagod na naman ako. May obligasyon na naman ako sa Sunday. Kung iyon ang tingin mo, kapatid, huwag na lang. Kaya tayo naglilingkod dahil mahal natin ang Diyos. Kaya natin binibigay yung buhay, dugo, pawis natin dahil mahal natin ang Diyos. Hindi para sa kapurihan ni naman, kundi para sa kapurihan niya. Dahil tayo ay naglilingkod, higit sa lahat, dahil mahal natin ang Diyos. Faith leads others to Christ. Ito na yun, mga kapatid. Ang pananampalataya, inilalapit ang iba kay Kristo. Alam nyo yung nangyari dito sa babae kapag tinapos natin yung kwento niya? This woman, wala siyang theological training. No? Hindi siya nag-aral sa mga seminary. Wala siyang degree para sabihin nag-aral siya ng eschatology, ecclesiology, biblicology. Tama ba? Lahat ng logi. wala siyang ganon. Pero alam niyo po, anong ginawa niya?
She simply shared what she had experienced. Ano sabi niya? Come, see a man who told me everything I ever did. Sama kayo sa akin. Tignan ninyo, may tao na nagsabi ng lahat ng ginawa ko. Her testimony became the bridge that led others to encounter Christ for themselves. Eventually, the Samaritans declared, sabi ng verse 42, we know that this man really is the Savior of the world. No? Tingnan ninyo yung progression. Jesus reached a woman. A woman reached a town. And a town came to faith in Christ. Yung babaeng ito ang naging first missionary ni Jesus. Naging evangelist ni Jesus. Mula doon sa buhay na wasak, walang direksyon, walang dahilan kung bakit siya nabubuhay, mula doon sa estado na yon, naglingkod siya sa Panginoon. Yung walang kakwenta-kwenta yung buhay niya, nagkaroon ng meaning. Yung pananampalataya niya kay Jesus, the moment na nagkaroon siya ng conversation sa ating Panginoon, yun yung naging dahilan kung bakit nakakilala sa Kanya yung buong town. Ngayon, alam na natin yung sagot sa verse 4. Kinakailangan ni Jesus pumunta sa Samaria. Because merong isang town doon na wala pang relasyon kay Kristo. Your testimony, yung buhay mo na sira before, iyan yung gagamitin ng Diyos para yung mga tao sa paligid mo makakilala sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, ang pananampalataya ay may kakayahang i-lead ang iba patungo kay Kristo. Ginagamit ka at kaya kang gamitin ng Diyos. Amen ba? Naniniwala ba kayo doon? Na yung testimony mo ay kayang gamitin ng Diyos para i-win ng ibang mga tao sa iyong paligid. Now, mga kapatid, for our conclusion, because Jesus moved in faith-filled obedience to the Father, barriers were broken and lives were transformed. The Samaritan woman, once isolated, became a witness to her community. Kung nangyayari to sa Samaritan woman, let me tell you this, mangyayari din yan sa'yo. Yung pamilya mo na wala pang relasyon sa Panginoon, kaya mo yang dalhin sa Diyos. Yung pamilya mo na walang kaayusan, walang kapayapaan pag umuwi kayo doon, kaya mong dalhin yan sa Panginoong Jesus. Why? You have faith. You have faith. Now, para sa ating pagtatapos, I don't know kung saan ka dito. Ikaw ba yung Christian na kinakailangang puntahan yung mga community para i-win sila? Or dito sa story na to, baka ikaw yung Samaritan woman. I don't know. Baka kaya hindi mo masatisfy yung sarili mo kasi maling cup yung dala-dala mo. Or sa maling tubig ka kumukuha. Kaya hanggang ngayon, nauuhaw ka pa rin sa sarili mong kasiyahan, sa sarili mong kagalakan. Kapatid, faith breaks the barrier. Faith in motion breaks the barrier. Ikaw na may pananampalataya, kaya mong mag-win. Pero hindi ka rin makakapag-win kung punong-puno ka ng barrier sa paligid. May sinasabi sa iyo si Jesus ngayon. Ako lang ang magsasatisfy sa sarili mong desire. Hindi yung mundong to. Baka ikaw yung babae. Baka ikaw yung kinakailangan pang iwin. Baka ikaw yung kinakailangan pa ng Jesus sa buhay mo. Ngayon. Marami sa atin uhaw sa success ng mundo. Marami sa atin crowded yung kaisipan natin sa bagay na kung saan tayo magiging masaya. Sa luho, sa sasakyan, sa damit, sa gadget.
Pero yan ba talaga yung magsasatisfy sa'yo, kapatid? Baka ngayon, ang kailangan mo si Jesus. Pero kung ikaw ay may Jesus na at nakikita mo na kailangan ko palang kumilos. Wala pa pala ako nasyashare ng gospel ngayong 2026. Baka ngayon na yung time para mag-share ako ng gospel at gawin ko ulit yung dati kong ginagawa. Wala pa pala ako na ipag-pray na individual, ng mga private people na wala pang relasyon sa Panginoon. Baka ngayon na yung chance. Kapatid, may sinasabi sa iyo ang Diyos. And only Him can satisfy you and me. Tayo po tayong lahat at lumapit tayo sa